Magandang umaga po sa inyong lahat o kaya magandang gabi sa inyong lahat. Kung kailan nyo man napanood ang video na ito, muli tayong magbabalik, magbibigay ng ating opinion. Dahil halos isang buwan na lang ang natitira, ilang araw na lang ang naiiwan. Darating na yung May 12. Sa May 12, boboto ang mga Pilipinong muli, at bilang Iglesia ni Cristo kami ay boboto rin. We have Gab here. Hi guys. Yeah. Look at my beautiful toy. It's red. It looks like a red monster truck. Yeah. I have my red truck. Huh? What happened with my red car monster truck? But how do I transform like a toy? So okay na. Bye. Bye. O ingat. So, ilang araw na lang ang naiwan. Tayo po ay pipili na ng ating mga kandidato. Kami ay pipili ng mayor namin, congresspersons, governors. Pipili din tayo ng 12 senador at mga party list. So good luck sa lahat. Habang lumalapit yung eleksyon, may mga bagay na talagang minamanmanan ng mga malalaking news outlets, mga malalaking newspapers. Isa sa binabantayan nila ay ang bawat galaw ng Iglesia ni Cristo. Napansin natin nung nakaraan, lumabas yung news report about Iglesia ni Cristo's defamation case versus Canadian Broadcasting Corporation. 3 news outfits lang naglabas noon, ang GMA News Online, GMA News Network, ang Inquirer at ang Rappler. Tapos nakita din nating ni-repost yun sa isang website na Viva Filipinas. Isa lang nating napansin doon, nung tingnan natin yung news na yun sa mismong website ng CBC, di natin makikita ang news na yun doon. I-search natin sa internet, walang news na ganun maliban sa 3 media outfits na yun, ang Inquirer, ang GMA News, pati ang Rappler. So malaki ang pagdududa natin na ang news na yun ay sinulat para guluhin ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo sa darating na eleksyon. Pero nagkakamali lang yung mga taong gumagawa nun, dahil ang kaisahan ng Iglesia ay nakasulat po sa Biblia. Utos po ito ng ating Panginoong Diyos na gagawin naming mga Iglesia ni Cristo. Ngayong 2 days ago naman, may isang news na naman na lumabas na may isang ministro daw sa Iglesia sa New York kung saan hinuli siya ng pulis dahil tinitext message daw niya yung isang 12 years old na batang babae. So yun, nakikita natin sa video yung isang vlogger na talagang iniinsulto niya yung kapatid. Hindi pa naman niya napatunayan, pero nabalitaan din natin na within 24
hours na na-release po yung kapatid. Pinalaya na po, wala pong kasong naisampa dahil sa kakulangan po ng ebidensya. Isa lang ang nakikita natin dito, ang Inquirer nandoon na naman. Mga bagay na ito na hindi dapat news, hindi ito newsworthy, pero pinapalabas nila. Basta bagay na patungkol sa Iglesia ni Cristo at sa tingin nila nakakasira sa Iglesia ni Cristo, automatic pinalalabas nila. Pero ang pinakamalaking challenge para sa kanila, paano nila pahintuin ang kaisahan sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ay may napili na pong mga kandidato. Yun yung mga taong hindi nanlalamang sa kanilang kapwa, hindi ginagamit yung kanilang sobrang karunungan para lukuhin yung mga taong wala masyadong alam, mga taong pinipilipit ang batas para magawa nila ang gusto nila. Ang mga kandidato ring nagkanulo sa kapwa niya Pilipino, maaring hindi ito kukunin ng Iglesia. So, kitang-kita natin ang lakad ng mundong ito. Kitang-kita natin kung sino yung nanluloko ng kapwa Pilipino. So, malabo na manalo kayo. Kilala po ninyo ang inyong mga sarili. So, good luck sa inyo. Ilang araw na lang ang nalalabi. Bilisan nyo ang pangampanya ninyo. Bilisan ninyo ang galaw ninyo. Kitang-kita rin sa panahong ito ang bigayan ng pera. Kitang-kita ang panluloko sa kapwa Pilipino. So, sa mga nagtataka sa Iglesia ni Cristo, isang aral po ito sa Biblia, ang kaisahan ng Iglesia. Noon pa man sa unang siglo, ang Iglesia, ang tagapamahala ng Iglesia ay nagpapasya para po sa ikabubuti ng Iglesia ni Cristo. Kami namang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, susunod kami sa aming pamamahala dahil alam naming ito ang mabuti para sa Iglesia, para sa bansang ito. Iiwasan natin yung mga kandidatong ayaw ng kapayapaan, ayaw ng pagkakaisa, parating naghahamon ng kaguluhan. Iiwasan natin yun. So, good luck sa lahat. Talo, manalo, ang Iglesia ay boboto ng buo. Isang boto ang makukuha nyo sa isang Iglesia ni Cristo. So, thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe. Marami pa tayong magandang pag-usapan. So, mula po dito sa lugar namin, magandang gabi o magandang umaga po sa inyong lahat.